Okay. So, I'll discuss the contents of the, tawag dito, yung gagawin nyo na industrial and commercial designs. So, syempre, yung unang part natin would still be the general notes. Although, paulit-ulit ko naman sinasabi sa inyo. So, nakita niyo yung sinend ko sa Google Chat? O ano, nakita niyo? O ayun, ba't kayo sasagot? Ayun. So, nandun doon yung general notes and legends. Ang wala lang talaga doon is the perspective and the vicinity map. So, although the ones that I have given you, hindi daw yun kasama, pero doon sa isasubmit natin, kailangan merong perspective and location map. Ayun pa rin naman. Kasi kaya ito wala nun sa iba kasing discipline nakasama yung tawag dito, yung vicinity or location map at saka yung kanyang ah, perspective view. O, ayun. So kung mapapansin nyo, ayan, this one is for Seda Hotel. Huwag nyo to palang ilalabas kahit kanino, ha? Nagkakaintindihan. Wala kayong pakokopyahin nito. Maliwanag ba? O sige. Kasi ito ay actual project. So, ayan. So, nandito pa rin yung ating legends and symbols. So, pwede nyo yan gayahin at hindi ibig sabihin na ginaya ninyo, lahat yan ay applicable dun sa inyong ginagawa. So, dapat yung tutularin nyo, yung applicable lang. Also, I also provided with you 2 industrial designs, isang warehouse at isang production building. Yung sa canning plant. Tapos yung isa, finished goods warehouse. Meron din dito na general notes at kung mapapansin nyo, yung aming legends and symbols, ayan, very detailed. Very specific yung kanyang um, um, description or specification. Kasi nga, sabi ko sa inyo, kung hindi natin malagay dito sa general notes and specification, we provide a separate. O, ito yon. Ganon din dito sa kabila. O, di ba? Kompleto yung kanyang details. O yung kanyang specification. O, ayun. So, yun daw yung inyong i-include. Next daw, mag-i-include din kayo ng riser or single line diagram. Ay, ba't ang bilis nito? Wait lang. Yan. So, we have the riser diagram. Yan. Sa riser diagram, nakaspecify yung transformer. Ganito ang gusto kong makita ka, ha? Yung transformer sa substation, kalimitan yan ay 13.2 ang primary, pwedeng 32.5, 34.5, 69 kV. Pero yung sa atin, ang mahalaga lang ay yung papasok. Yung mula secondary, either it will be a 460 volts, for 380 or 400, pwedeng 460, 400, or 460 volts. Depende sa system ninyo. Ayun. So, kung meron kayong 440, actually, ka-level siya ng yung 440, 460, 480, magkaka-level lang yun. Pero, in designing, you must define the nominal voltage for the purpose of calculation para alam lang kung ano yung base voltage na ginamit ninyo. Ganun din, meron kayong 220, 230, at 240. So, that's for the lighting and small power loads. So, dapat daw nakaspecify kung 230 or 220 ang ginamit niya sa computation. O, so, yan. Ito yung single line diagram. Kung mapapansin nyo, nakaspecify yung sizes ng cables. Ayan. Tapos, wait lang. We also have the detailed single line diagram. Ayan. Kung mapapansin nyo, dito sa detailed single line diagram, hanggang dun sa individual panel, makikita daw siya. So, ganyan daw ang gusto kong makitang gagawin ninyo. Ayan. Or, kung ayaw nyo yan,
pwede rin naman daw yung ginawa kong ganito. Kasi meron din tayong single line diagram, putol-putol naman siya. O, pwede rin daw putol-putol yung ginawa ko. Ayan, putol-putol siya. Kaso nga lang, dito kapag putol-putol, makikita ninyo, kompleto pa rin daw yung details. Yung size ng feeder, yung size ng main breaker, sizes ng bawat branch circuit breaker, ayan. Tapos, yung kanyang loads. Tapos, yung cable ng bawat papuntang loads or cable ng ating bawat branch circuit. So, ayan siya. Nagkakaintindihan ka, pwede kayong mamili. Pwedeng ito sa individual, pero I need you to provide the general single line diagram, this one. After nito, kasi itong mga to, kung mapapansin nyo, yan papunta na yung mga loads, MDP, PPH, etc. Pwede na naman daw gawin ay yung putol-putol. Nagkakaintindihan ba? Maliwanag Naiintindihan ako. Sige. Kaya ako binigay ang mga sample na yan para may reference kayo ano ba yung magiging hitsura ng inyong gagawin. O, ayan. Sunod daw, siyempre kung mayroon daw tayong SLD, meron din daw tayong schedule of loads. Kasi saan ba manggagaling yung schedule of loads? Kundi sa, ito yung mga layouts. I don't know if may schedule of loads dito. Yan yung mga layout. I-browse nyo na lang yan. Layout lang naman yan. Hindi ko alam kung meron ditong schedule of loads. Ayan, may schedule of loads siya, kaso nga lang, maliit lang siya. Tipid ang schedule of loads na ito. Hindi ito yung naka-format based doon sa ating ginagawa. So ito, huwag nyo nalang gayanin yung schedule of loads nito. But instead, ang gagamitin nating schedule of loads ay yung mas detalyado. For example, ito daw. Ay lang mag-open. Ayan. Itong schedule of loads na to. Ngayon, dito, papayagan ko kayo na hindi kasama yung voltage drop sa gilid, pero yung voltage drop should also have a different calculation. Kasi kapag nilagay nyo dito, masyadong hahaba ng hahaba. Nagkakaintindihan? Titingnan ko na lang yung voltage drop calculation ninyo dun sa nakaseparate na voltage drop calculation. So ano ba daw nakikita dapat dito sa schedule of loads? Number 1 is yung pangalan ng panel. Ayan, nasa taas. Then you have the main circuit protection, nasa taas din. Then, since typically, most of the industrial designs and commercial designs ay 3-phase, meron daw tayong 3-phase load dito. So, yung ginagawa nyo bang design naka 3-phase, yung nakuha nyo, naka 3-phase ga. Hoy. Kasi kalimitan, oo, dapat naka 3-phase yon kasi may 3-phase load tayo. O mamaya, tuturuan ko kayo kung paano daw mag-compute ng may 3-phase load. So, ganun pa rin naman. May circuit number tayo, description ng load, yung wattage, VA, voltage. So, ito yung sinasabi kong voltage. Depende sa gagamitin nyo na system voltage kung 480 ba, 460, 440 for the basis of your calculation for the current. Ayan. So, ang napasingit lang dito is the number of phases. Kasi, sabi ko nga sa inyo, meron tayong 3-phase and single-phase load. Tapos, sa ampere rating, yan, meron tayong 3-phase, phase AV, phase BC, and phase CA. Now, commonly, itong design na to, naka-delta connection. Naka-delta yan. Or naka-line-to-line connection. But if you want, you can also do line-to-neutral. So, mache-check ko naman yun kung paano kayo nag-line-to-neutral. Then you have the CB rating, the number of pole, and the ampere rating. Tanggalin nyo na yung yung pinagagamit ko lagi, ampere na lang siya.
So we have 40, so we have the ampere rating and its frame. So for now, kahit wag nyo munang ilagay yung frame, kailangan ko lang yung ampere rating. O di ilagay nyo lang sa taas, ampere rating lang. Tapos, or ampere, tapos yung kanyang rating. Then, wires cable, ayan. Same pa rin naman ang pagkuha ng wire at cable. Then, conduit. O, di kung gagamit kayo ng conduit, ayan siya. Dito nyo ilalagay yung size and type. So, kung gusto nyo ilagay dito yung voltage drop, okay lang. Kung hindi, doon ko na lang siya titingnan sa voltage drop calculations. Tapos, ano pa daw diyang makikita? Yung total wattage, total VA, and total connected current. O, ayun. So, ano pa ba? So, may mapapadagdag daw dito sa ilalim. Ang mahalaga dyan, location ng panel. San ba daw nakalocate yung panel? Kailangan yung ilagay dyan. Kung anong room, kung anong area. Enclosure, huwag nyo na lang ilagay yung IP rating niya since di naman ako nagturo ng IP rating. Tanggalin nyo na lang yung enclosure. Pero technically, yung enclosure natin can either be wall-mounted, flush-mounted, or freestanding. Yung freestanding, yung mga nakatayo. Di ba nakapasok na kayo sa mga substation control room nung kayo ay nag-field trip, nakita ka kayo ng gayon, yung mga panel boards, parang mga cabinet na nakatayo. Nakita nyo yon? O, sige. Tapos, yung mounting type nga, wall-mounted. Then yung amperes, kahit wag na dito, at saka yung voltage kasi makikita ko naman dito. Ang mahalaga, fed from. San ba daw siya manggagaling? Ito, mali itong fed from na to. Dapat ito ay LVSG ang nakalagay dyan. Ayun. So, ano pa daw makikita dyan? Yung total current, demand factor, yung size ng wire, or the ampere ng wire, and the ampere ng circuit breaker. O, ituturo ko daw mamaya paano daw kinocompute yung demand factor, wire, at saka yung ICB. O, ayun. So, tapos ano makikita? Feeder size. Ano daw yung size ng feeder na papasok dito? Dito, ang nakalagay lang by others, but technically, dapat may nakalagay daw dyan. Yung nung ginawa ko tong design kasi na to, iba daw yung nag-supply ng cable dyan. So, tuturuan ko din kayo paano ba daw sinasize yung feeder na yan. Then, circuit protection, ano daw size ng circuit breaker. Yun lang ang mahalaga dyan. Kahit yung kaik, wag nyo nang ilagay. Tapos dito, yung main at branch circuit kaik, ito nako-compute yan using short circuit calculation. Since wala tayong short circuit calculation na ginawa, just skip this part. Itaas nyo na lang yung connected load, demand factor, and demand load. O, ayun. So, sunod daw, kung mapapansin nyo, ang laman daw ng aking main distribution panel is a distribution transformer, PP1, PP2, PP3, and PP4. So, yung power panel na yan, ito daw yung mga yan. So, itong PP1, PP2, PP2, PP3, and PP4, ayan, kinumpress ko daw siya, yung kanyang mga total loads, ayan, kung makikita nyo, yung aking PP3, 35,200, 4400, inilipat ko lang daw siya dito sa taas. Ayun, di ba siya yung PP, ayun, lilipat lang daw natin. Then yung ating PP1, 24,144, 3180, ayun, nilipat lang daw natin. Ayan. So, yung dry type transformer, 200 kVA naman yan. So, no need to compute. O, ayun. Inililipat-lipat lang natin siya. Then, yung current din, kung ano yung total current dito sa ilalim, inililipat lang. Ayan. So, for PP1, we have 36.6. 36.6 din daw doon. PP2, kung mapapansin ninyo, ay power panel 2, ayun, yun, mali, 82.07. So, sa taas, 82.7 din siya.
Tapos PP4, PP3, 52.93. Ayun, inililipat-lipat lang natin daw siya. Yan ay kapag 3-phase daw yung load. Madali lang daw kapag 3-phase yung load. Ito total lang daw natin. So, ano pa ba? O, mamaya tuturo ko nga ang pagko-compute sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Tuturo ko na. Tapos dito, kasi yung aking mga loads doon sa nauna, more on 460, motorized door, forklift charger, etc. So, lahat ng ito ay 480 volts daw ang laman. So, saan ko ba daw ginamit yung 200 kVA transformer? Yung 200 kVA transformer, ginamit ko to supply these loads or the 230 volts load. Kasi kung mapapansin nyo, I have another distribution panel which is fed from or connected at that 200 kVA transformer. Nasusundan pa ako? Nasusundan pa ako? Okay. Tapos ganun pa rin naman ang laman niya. Ayan. So meron akong load description. Ang mga laman naman niya LP1, LP2, PP5, PP6. Ayan. And a spare panel. So saan ba daw nanggaling itong mga load na to? Ito, yung magiging load manggagaling dun sa inyong na-compute na lighting panel and power panel. Ayan. Kung meron kayong air conditioning panels pa. Ayan. Diyan daw siya manggagaling. At kung mapapansin nyo daw dito, sa lighting panel natin, since yung ating mga lighting loads ay single phase, nakadistribute daw yung ating amperes sa line AB, line BC, line CA. Ayan. Yung pagko-compute pa rin naman parehas pa rin. VA divided by 230 equal to the current. Ngayon, sir, paano po namin malalaman kung saan namin ilalagay, kung sa AB ba, sa BC, or sa CA? Ngayon, ituturo ko siya dito sa kabila. Saglit lang ha. Mag-switch lang ako ng screen. Nasa na yun? O, ayan. For example, yan daw yung aking or yung ating na-compute na lighting panel. O di may nakalagay siyang load. Itong load na to is calculated based on the diallax. So ganun pa rin ang pagko-compute. Ilan daw ang magkakasya sa isang 20 ampere circuit or 15 ampere circuit o di 15 or 20 times 0.8 divide 230, yun daw ang total VA na kayang i-connect sa isang circuit. Nagkakaintindihan pa rin doon. So, sir, paano nyo po na-decide kung saan ilalagay na phase, na phase, kung phase AB ba, phase BC, and phase CA? Diyan papasok yung, tawag dito, yung balancing of loads. So, kung mapapansin nyo, dito sa ilalim, ayan, dito sa ilalim, kapalan natin yung ano po, dito sa ilalim, meron daw siyang total loads. So, sa pagbabalance ng load, wait lang ha, kunin ko yung article kung saan nanggaling yan. Hindi ko kasi sa ulo. Hanapin ko lang. Kasi wala yan sa PEC, nasa ANSI siya. Wait lang ha, hanapin ko. Para kapag tinanong kayo, ano kayo maisagot? Yan. This is based on ANSI C84 1-1995 standard.
standard. Sabi daw dito, ay ba't pala may ganon? Wait lang, mali ang aking sulat. Sabi daw dyan is the maximum unbalanced value per phase shall not exceed 5%. O, ayan. Dapat daw hindi mag-e-exceed na 5%. E paano ba daw kino-compute yun? So, for the computation, ang ating percentage unbalance, in this case, unbalanced current yung kinompute ko, pwedeng load, pwedeng current, is equal to the average current per phase minus the phase current all over the average. Times 100%. You'll just take the absolute value. Maliwanag? Maliwanag ka? So, paano ba daw yan? So, kung meron daw akong 45.72, 49.93, and 45.03, what's the average of that three? Anong average nun? Pa-compute nga ako, wala lang akong calcu din eh. Ayan, may calcu pala ako. Nakikita niyo ba yung calcu ko? Hindi. O, nakikita niyo rin. So, we have 45.72 plus, pangit kasi nung calcu ko, 49.93 plus 45.03. So, if we want to get the average, we'll just divide it by 3. So, the average here is equivalent to 46.8933. Ayan na lang. Or 9, ano na lang, 89. Huwag natin stressin ang sarili natin sa 4 decimal places. O, ayan. Minus, for example, percent unbalance current ng phase AB. Kasi per phase tayo. Minus, ano ba yung current ni AB? 45.72. Divided by the average, 46.89. Then, you'll get the absolute times 100. Anong lalabas dito? Anong lalabas dyan? Ay, pasagot ako, wala akong calcu. Kita niyo naman ang pangit ang calcu ko. May sumagot ba? Hoy, walang nagsasagot. Baka kayo may kausap.
ayun. Anong sagot? Bakit magkaiba? 2.36 sa 2.49. Ito na lang kung ano nilagay ko dito, yun ang gagamitin. Wag na yung naka-point something pa. Hanggang 2 decimal places lang. So, anong sagot? 2.37, 2.49. Ano daw? Hindi ko narinig. Bakit wala akong audio? Wala pala akong ano. Wala akong... Bakit hindi ko kayo marinig? Nakapula ang volume ko. $2.49 po. O 2.49. So, uulitin daw natin sila sa lahat ng phases. So, how about unbalance at phase BC? $6.48. And lastly, yung sa ano, sa percentage and balance ng phase CA, ano, $3.97. At kung mapapansin nyo, sabi daw kasi dyan, shall not exceed 5%, pero may nag-exceed daw ng 5%. Meron kasi tayong 6.48, hindi daw yan acceptable. Sabi ng ANSI standard. So, ang mangyayari daw dyan, kung yung arrangement daw ninyo ay ganyan, you might as well paglipat-lipatin nyo daw siya. Paglipat-lipatin nyo yung load. Pwedeng, kung ito mas mataas dito, hahanap ako ng mas bababa. Itong part na to, ililipat ko siya dito. Ito naman ang itatawid ko papunta doon sa kabila. So, itong circuit number 17, magiging circuit number, sorry, mali pala yung sulat ko. Yung circuit number 17, ipapalit ko siya sa circuit number 21, at yung circuit number 21, siya yung magiging circuit number 17. Hanggang sa makakuha ako dito that all of these must be less than or equal to 5%. Nakakaintindihan ba doon? So sa drawing ninyo, kung sa schedule of loads, nagpalit yung circuit 17 at circuit 21, i-update nyo rin yun sa drawing. Maliwanag. Ganyan daw kinocompute yung balancing of loads. Ngayon, sabi ko dun, nasan si Mr. Sino kausap ko kanina? Si Jetro, di ba? Nasan ka, Jetro? Yes po, sir. O di ba? Dun sa nakalimutan ko palang banggitin sa inyo, manghiram dito sa tawag dito, sa JI office ng design, yung 2014 na mga design. So, Jetro, hawak mo ba yung design? Yes po, sir. Di ba may balancing of loads dyan? Nakita mo? Sir, hanapin ko lang po ulit yung page naman. Sir, ano nga po ulit yung hanapin? Balancing of loads. O, ayun. Kasi, dito sa JI office, may format ng balancing of loads. Kung paano niya siya ipepresent. Pero yung computation, ayan, pinresent ko sa inyo. Kaya, sabi ko sa inyo, may pasok kayo bukas, no? Ay, wala. May pasok na kayo bukas. Pupunta tayong school bukas. Sir, re-request daw po sa nagawa pong required po ang attendance for sa courtesy call po. Okay, mag-alala. Wala ako bukas, may lakad ako. Kaya pwede kayong umattend doon. So, pag pumunta kayo dito, humiram kayo ng ng design dito sa JI office. Tapos, yung format, same format naman, pero yung computation, ituturo ko sa inyo, ha? Nagkakaintindihan? Maliwanag, ha?
Yung sa iba maliwanag. O, ganyan daw. Kapag nanghiram kayo, may makikita kayo dong balancing of loads. Kasi dun sa binakita dito, wala kasi siyang formula, wala kasi siyang solution. So, paano daw nakuha yon? Ayan, yan daw yung formula niya. Nagkakaintindihan ba? Na-screenshot ito. So, lahat daw nung inyong ginagawang panel boards, gagawa nyo ng balancing, ng load balance calculations. At ito ang formula. Maliwanag na din eh? Or may tanong ba? Clarifications? Pwede na ako mag-proceed sa susunod? O, pwede na? Sure? Iisa yung nagta-thumbs up? O, sige ha, sure. Kasi, bakit? Same pa rin naman yung pagkuha ng amperating, ng wires and cables, grounding conductor. Dito lang, baka sabihin nyo, Sir, bakit po kayo naka 3-core dyan? Huwag nyo nang pansinin yan. Design namin yan. Required sa amin naka 3-core. Pero yung sa design ninyo, kayo pa rin ay naka 2 dash, THHN plus yung ground. Ito kasi kaya kami naka 3-core, included na dito yung ground. Ha? Huwag nyo nang pansinin yan. Sundin nyo pa rin yung pagko-compute natin ng at pagre-reference ng sizing ng cables. Parehas din lang naman yun yung ginawa natin sa multi-family dwelling. Bakit daw ba mahalaga yung balancing ng load? Mahalaga kasi yung balancing ng load kasi ang susunod naman yung kukomputin ay yung kanyang main circuit protection at saka feeder. Kasi kung mapapansin ninyo, doon sa ating single phase, madali lang siya. So dito, hindi daw kasi siya ganon. Kasi naka 3 phase daw yung load natin. So for example, I have the sub-feeder computation. Ayan ang pamagat niya. Sub-feeder calculation. O meron din daw niyan dun sa mga sample din. Paano ba daw natin siya kino-compute? Ngayon, letter A, we need to have the sub-feeder current. Ayan. Sub-feeder current. Ang formula kasi ng sub-feeder, let's say ISF, is equivalent to square root of 3 multiplied by the highest phase load or phase current na lang para mas madali kasi na-compute na naman siya. Mag-current basis na lang ako. Square root of 3 multiplied by the highest, sige na nga, ulitin ko na nga lang. Square root of 3 multiplied by the highest phase load all over 230 volts. O, ayan daw ang ating formula. Pero, di ba yung highest load per phase load over 230, equivalent daw yan sa per phase load nyo dito. Ayan. Nakikita nyo ba? Kasi, kung ilalagay ko dito ay, kasi ang gagawin ko, isasam ko lahat nung nasa sa phase AB. Ano ba yung mga nasa phase AB? Circuit 1, Circuit 2, tapos Circuit 7, Circuit 8, then Circuit 14 and 15, 13 and 14, then lastly yung spare na 19 and 20. Ngayon, kapag itinotal ko yan, tapos itinotal ko yung BC, itinotal ko yung CA, may makukuha akong pinakamataas na load. Tama ba yon? Tama ba? Load ang tinatanong natin. Naiintindihan niyo ga ako? Baka naman hindi niyo naiintindihan. O sige, balik tayo ha.
yung sinasabi ditong highest phase load, titingnan ko daw ano-ano ba per phase ang nakakonect ng mga loads. So for AB, ang nakakonect ay si circuit 1, Sa AB, ang nakakonect ay ito, circuit 1, circuit 2, alin pa? Circuit 7, circuit 8, tapos circuit 13, circuit 14, at saka circuit 19 at circuit 20. Tapos ano ba daw sa CB? Circuit 3 and 4, tapos circuit 9 and 10, circuit 15 and 16, tapos circuit 21. Ay, bakit CB? BC pala. Mali ang sulat. BC to. Ito, BC, BC, ayan. Nasusundan nyo na? Nasusundan nyo na ga? Tapos, yung CA naman, ito CA, CA, CA. Ang gagawin nyo kasi dapat dyan, ito total nyo per phase ang nakakonect na load. Di ba ganun tayo sa sa circuits 3, sa circuits 2? Depende sa number ng loads na nakakonect per phase, itinototal natin siya. Ganun din daw dito. So, yun na nga. Kung ito-total ko yung highest load, na-compute ko na nga siya dito. Kasi, kapag ito, kinuha ko yung mga loads ito, dinivide ko ng 230, ito din yung lalabas na current niya. So, pinadali ko lang yung formula ko sa akin, na imbis na ISF is equal to per phase highest phase load, ang ginawa ko, ISF is equal to square root of 3 highest multiplied by the highest phase current. Maliwanag. Pwede yung or yan ha, or. Pwede nyo siyang i-compute, i-total yung per phase load, or since yung ating format is naka-per current na, per phase current na yung ating gagawin. Nagkakaintindihan? Maliwanag na. Kung naintindihan nyo ba ako? O, ayun. Ngayon, ano ba daw tong highest phase current na to? Ito, yung pinakamataas dito sa tatlo. Ayan. Pinakamataas dyan sa tatlong yan. Alin ang pinakamataas? AB, BC, CA. Alin daw? BC. Okay. Pero kailangan daw i-satisfy niya na less than 5% daw yung kanyang percentage unbalance. Kaya pala, kailangang mag-solve muna ng percentage unbalance kasi yung gagamitin nyo dyang highest phase current ay nakadepende doon. Nagkakaintindihan? Maliwanag ka. So, for example lang ha, pumasok yung 49.93. Pumasok siya sa less than or equal to 5%. Ito lang ang binigay kong example sa inyo para meron tayong pagdiskusyonan whether kung hindi ba siya pumasok or hindi. Pero pagpalagay natin na ito pumasok sa 5%. So, inyong ISF, dun daw manggagaling square root of 3 multiplied by 49.93 amperes. So, yung inyong feeder current would be equal to, ano to kapag pinag-multiply? Hindi ko alam ang sagot. Ano? Anong sagot? May pa-compute ako.
Ayun niya naman ako yung pag-compute. So, approximately 86.48 amperes. Tama ba yan? O, yun. Sige. Yung pinag-compute nyo naman pala ako. O, ayun. So, yan daw yung ating magiging current. At yan na yung current natin. Yan ang may makahanapin. So, based dyan, magsosolve na kayo ng B. Ano ba yung B natin sa ating format? Ano yung B natin sa format? Ampacity, di ba? Ampacity of cable. Eh, wala na nga tayong ampacity of cable. Yan na yon. So, ano nang susunod? Uy, okay, may kausap. Anong susunod? After, makuha natin yung current. Maximum rating agad ng OCPD. Ay, sorry pala. Oo nga. Dapat pala before B. Sorry naman. So, dito, use 3 dash kung ilan mang size ng cable in mm squared. Kung THHN yan. Sorry ha. Yan. At ampacity of kung ano man amperes at kung ilang degree. Kung THHN, edi 90 degrees C. Ayan. Maliwanag na. So itong 86.48, yan yung gagamitin ko. Titingnan ko daw sa PEC. Yan yung current na gagamitin ko. So bakit daw 3 ang number ng cables, hindi daw 2? Kasi daw, naka 3 phase na tayo. Kaya din ito ay naka-multiply kay square root of 3. Kasi yung aking panel board is a 3-phase panel board. Ayan. 3-phase siya. Maliwanag na doon. So, yung I-wire nyo dito, ayan, 86.48. O, mali ako dito kasi meron akong ibang kinonsider dyan. So, this must be 86.48. At yung total current dito, mali yung formula ng total current dyan. Total current must be, sige, ilagay ko na lang dito. Total current is equal to, tawag dito, total connected, di pala kasya ang aking sulat. Isulat ko na lang dito. I total is equal to total connected load in VA all over square root of 3 times the voltage. O, di ko, ang voltage ninyo ay 230, dito ay nakamultiply by 230, yun ang sagot dito. So, in this case, since ang ating load ay 32,360 divided by 230 divided by 1.732. Ayun. So, ang current natin dito is 81.23 amperes lang. Maliwanag ah? May iba kasi kami computation, kaya huwag niyo muna sundin yung sa akin. Naiintindihan kung ano ipaglalagay doon sa table? Nasundan ka po ako. Sure. So, kung ano man yung cable na lumabas dito, yun din ang ilalagay nyo dyan. Kunyari, 3 dash, ano yung 89? Ano yung 86 sa PEC? Anong size ng cable yon?
Hoy, pasuyo ako, patingin naman. Anong size ang cable yon? May PEC ga ako dito. Page ano nga yon? Hindi kasi ako matandain sa page. Alam ko lang chapter 3. Chapter ano na ako? Chapter 5 na pala to. Chapter 3. Nasa na yon? Page ano? May sumasagot ka dyan. Baka hindi ko kasi kita. 100 mm. Oy, kulang ng squared. 100 mm squared daw. Wala, bakit 2 point something na to? O, di ba hindi ko rin sa ulo? Iba kasi kapag hawak ko yung libro, iba din kasi kapag nandito lang. Ayan, malapit na ako. Ayan. So, ang anong kailangan natin? 86.48. 86.40. 100 ba? Kung 86.48 lang, ayan. Di ba pasok siya dito? Tama ba ako? Pasok siya sa 22 mm squared THHN. Tama ba yon? Tama yon? Sala daw ang tingin. So, di ang magiging sagot natin dito ay 22 mm squared. THHN, naka-THHN kasi ako. Na ang ampacity niya ay 95 amperes. Nasundan ako? Nasundan na ga? Sabi na sa inyo, mag face-to-face tayo eh. Hoy, nasusundan nyo ga ako. Hoy, 2 linggo na laang. Kaya ari aking iniisa-isa sa inyo. O, ayan. So, o di, yun din ang ilalagay nyo dito. 3 dash, ano ang sabi ko? 22 mm squared. Pero, may pero, this is subject for what? Subject to saan? Ano yung kinocompute natin? Voltage drop calculation. Diga? Although meron ako na-compute dyan na 22 mm squared, baka magbago pa yan kasi may voltage drop. Kaya kung mapapansin nyo, yung sa akin, hindi 22 ang nakalagay. Nakalagay sa akin, di ba dito 35? Ayan. Mas mataas daw sa 22 mm squared kasi nag-apply ako dyan ng voltage drop. Is that clear? Magko-conduct pa rin kayo ng voltage drop dito, ha? Same procedure pa rin. So, kapag lumabas sa voltage drop, ang nakuha nyo, for example, anong sunod sa 30 pa? Sa 22. O for example, ang nakuha nyo ay 30. So, ito, based sa voltage drop, naging 30 mm squared siya. Ito, hindi na siya 22, papalitan nyo siya ng 30. Ito din, hindi siya 22, papalitan nyo siya ng 30. Maliwanag ba doon? O kaya kayo maraming sa group ha, para tulong-tulong ang paggawa. Habang yung isa nagko-compute ng load schedule, yung iba nagko-compute naman daw ng voltage drop. Maliwanag ako. Yung totoo, naiintindihan? Sure. O si Mr. Maramag lang yung nagpupuso sa akin. Magti-TikTok na nga talaga ako para maraming akong react. O bakit Mr. Gossos, anong problema? Nalilito lang po.
Nalilito lang. Saan nalilito? Yung sa, wait lang po. O sige lang. Saan nalilito? Sa ano lang po, sa mga wiring, yung sa Ah, sa, computation. sa sizing ng wire. O sige. Opo. O di, magpapatulong sa kasama. Pero, yon. Pero nasusundan Opo. naman yung flow ng solution. Yes po. O, Kita sige. naman po. So, sunod, wait lang. Ay, wala na pala akong space dito. I'll just add another, ano na lang, blank page. Ayan. So, sunod naman daw, ano yung tinatanong ko kanina? Anong sunod? Letter B na siya, maximum OCPD rating. O, ayan na tayo. Sa maximum OCPD rating naman, pwede daw tayong mag-ISF multiply daw 150%. Yan ito yung ating ICB if no motors. Sige, wag na nga lang ito para hindi kayo malito kasi bagong formula. Balik na lang ako dun sa dati. Sa ICB natin, ganun din naman yon. ICB is equal to total connected load plus 125 not 125%, but only 25% of the highest rated motor load all over 230 volts. Ayan na lang. Ngayon dito ba, kapag lighting panel, meron ba tayong highest rated motor load? Meron, wala. Dito sa aking example. Wala, no? So, wala siya. So, paano ngayon natin kukumputin yung ating ICB? So, kung magbabase kasi ako sa total connected load, ayan, the total connected load is only 32,360. But my highest current is 49.93. Ngayon pala, dito, kapag nag-compute tayo ng maximum OCPD, hindi daw total connected load yung i-consider natin. But instead, burahin ko siya, square root of 3 pa rin ng highest phase load. Magiging ganyan na daw ang formula. Since tayo daw ay naka 3 phase. Ay, mali. Wait lang, may mali pala sa formula ko. Kasi, ito, square root of 3 highest load. Tama ba? Square root of 3. Ba't mali ang formula nito? Sige, anyways, kung double check ko lang yung formula ha, ba't mali yata yung nahagip kong design. Oo nga no. Bakit nga mali ito? Plus highest rated motor load over square root of 3. Ganito dapat pala ang formula niya. Times 230 volts. Ayan. Naka-times 3 pala dapat yan. Hindi tayo square root of 3. Kasi load yung kinocompute natin.
dito rin pala may mali. Hindi dapat to square root of 3. Dapat 3 lang to. Bakit daw siya 3? Kasi meron tayong 3-phase. So, ang kinocompute lang daw natin ay yung 3-phase load. Tapos, may mali din dito, square root of 3. Yan, dapat ganyan yung formula. Pero, kung ang given natin ay current, tama siya na naka-multiply sa square root of 3. Walang mali dun sa ISF ko. Ang may mali yung per load basis. So, dito din, dapat yan. Square root 3 multiplied by the highest phase load plus 25% of the highest rated motor load all over square root of 3 times 230 volts. Or, para mas madali, mag-current basis tayo. So, square root of 3 ng highest phase current, ayan, plus 25% ng highest rated motor current. Yan. Para hindi na kayo malito dito sa taas, ito na lang ang gamitin ninyo. Maliwanag ba? Ayun ha. Mag-current basis na lang tayo lahat. Ito ang gagamitin natin. Baka kasi malito kayo dun sa nasa taas. Tapos dito, ito din yung gagamitin yung calculation. So, ang mangyayari doon ay CB is equal to square root of 3. The highest rated phase current again is 49.93 amperes. Plus, meron ba tayong rated motor current dito? May motor current ba dito tayo? Meron? Wala, no? So, kung wala daw tayo dyang motor current, o di wala na tayong pa-plus. Ayan. So, ito, equal lang daw siya kay, anong sagot natin kanina? Same lang din naman. 86.48 amperes. Yan yung ating ICB. Therefore, anong gagamitin natin? Use 90 ampere circuit breaker. Etc. etc. Dugtungan nyo na lang. Nasundan ako? Okay. Letter C, conduit size. O, bahala na kayo mag-conduit. Ay, hindi pa pala tayo makakapag-conduit size, sorry. Sunod ay equipment grounding muna pala. Tanyo, pati ako nalilito. Okay lang malito, pati ako nalilito. Equipment grounding conductor. Again, saan daw ulit tayo magbabase ng equipment grounding conductor? Dun sa 90 amperes. O bahala na kayo maghanap sa PEC. Same pa rin naman yon. Then letter D, ito na yung conduit size. O ayan. So bahala na ulit kayo magtingin sa PEC. Use kung ano mang MM, kung RSC man yan or IMC. Kalimitan in industrial design, in commercial design, we do not use EMT. Ang kalimitang ginagamit ay RSC or IMC. Is that clear? Oh. Yun lang ang gagawin A, B, C, and D sa pagko-compute. Maliwanag doon. Maliwanag ah. May tanong. O sige. Now, we proceed wait lang ha. O again, dito sa ICB, mali yung nakalagay ko dito. Ang ilalagay nyo pa rin ay 86.48. Ayan. Meron kasi kaming adjustment na ginawa dyan. Pero for now, let's just stick with this. Tapos dito, 100% ang demand factor kasi we consider yung lightings ay more than continuous load siya. So, ayan. So, we consider 100% demand factor. Sunod naman, nasaan po? Ayan, ito. Distribution panel naman daw. Yung distribution panel naman natin is a type of panel board which ang mga load consist of
multiple panel boards. Ayan. So, dito, mapapansin nyo, magkahalo na yung three-phase and single-phase loads. Paano daw natin ko-computein yung ganyan? So again, sa pagko-compute ng percentage and balance, ang i-consider lang daw natin ay yung per phase currents. Same pa rin. Kung hindi daw yung nagtama, paglipat-lipatin ninyo. O by the way, itong mga to, kinopya ko lang yan doon sa mga total current doon sa kabila. Doon sa plans. Nasaan ba yun? Yan, dito ko lang daw siya kinuha. Ayan. Yung lighting panel, LP1, tapos itong LP2, and so on. So, kung marami kayong panels, ito total nyo lang naman yan. Tapos, ilalagay nyo sa isang panel. So, ang nakuha ko, 137, 151, 161. So, ang pagkuha naman ng subfeeder pa rin to. Calculation ay nakadepende pa rin dun sa highest rated current per phase. Pero dapat tatandaan ninyo na yung kanyang phase current na yon na may pinakamataas must not be greater than 5%. So dito, we can compute I feeder ISF pa rin yan is equivalent to, wait lang, double check ko, baka magkamali ako ng sabi. Nasa na yun? O, ayan. Is equal to, bakit wala dito sa design na hawak ko? Bakit kulang? Saglit lang ha, i-double check ko. Bakit kulang itong design na to? Bakit wala siya? Baka nasa to. Wala talaga. Ay, ito. Nandito pala. O, ayun. So, ang gagawin daw natin dyan is square root of 3 ng highest rated phase current, ayan, plus total current ng, of 3-phase load plus 0.25% ng highest rated motor current. O, ayan. Yan daw yung ating magiging calculation. So, ang mangyayari, yung ating highest rated phase current is 161.06 ampere times square root of 3 plus total current ng 3-phase. Now, ngayon, kung meron kayo total current ng 3-phase or may 3-phase load kayo, ilalagay nyo lang yun sa column ng 3-phase. No need to stress yourself na paghiwa-hiwalayin pa siya dito per phase. So, kung balance naman siya, ilagay nyo na lang yung current niya sa 3-phase. Marunong pa mag-compute ng current ng 3-phase. O, the current natin ng 3-phase is equal to VA all over square root of 3 times the voltage lamang. O, yun pa rin naman siya. So, dito, we have 227.52. Yan yung ating 3-phase current plus kung meron man kayong motor load dyan. Eh, wala naman kayong motor load, kaya wala na tayong ipa-plus. Kung merong motor load lang, saka natin to ipa-plus. So, equals, ano to? Anong sagot dito?
plus 227.52. So, ang lalabas dapat ay 506.48 amperes. Ayan. Yan yung ISF. So, yan din yung 506.48 na lumabas dyan sa taas. Ay, natatakluban pala. Ayun. So, dito naman, meron tayong IDF. Yung IDF natin is the demand current. Ngayon, sa pagkuha ng demand factor here, nakadepende daw yon sa nature ng load. Kung continuous ba siya or non-continuous load, you will consider that. Since dito, meron akong pinagsamang lighting loads at meron akong pinagsamang power loads, technically, the demand factor ranges from 70 to 100%. Para safe, minsan we assume that the demand factor for these loads are 80%. So demand load is ISF multiplied by the demand factor. So ang lalabas dyan, 506.48 times 0.8, yung ating IDF is equal to, ano yan? Yung IDF natin is equal to 405.19 amperes. Kapag kinompute. Ay, letter A pala to. So, ano daw gagamitin yung I-wire? Yun bang 506 o yun daw 405? Ngayon, it depends on you. Case-to-case basis yon. Pwedeng maximum, pwede mong gamitin si 506.48 kasi base yon sa total load ng lahat. Or you can go as lower as 405.19. Nagkakaintindihan? So, pwede daw use 3 dash kung ano mang mm squared na yan, THHN, ayan, at length, at ampacity, with ampacity pala. With ampacity of blah blah amperes at 90 degrees Celsius. O, ayan daw. So, bahala kayo kung ang gusto nyo piliin. Pwedeng ito, pwede rin ito. So, kapag kayo ay nagtitipid, pwedeng yung 405.19 considering considering voltage drop calculations. So, ano ba yung makukuha natin kapag kinuha natin yung yung 405? So, sa 405 ayun, we can get 250 mm squared. Ngayon, itong 250 mm na to is subject for voltage drop calculation. What if, sir, ang gamitin ko po yung 506. Dito ang ginamit mo ay itong IDF. Tapos, paano naman kung ang gamitin ko po yung ISF? Ngayon, sir, dyan po sa table nyo, wala na po, ang 506 po, papatak na dun sa 375. Sa totoong buhay, walang nagtitinda or walang nagbibili ng 375. Ngayon, ang gagawin natin, maximum 250 ang gagamitin natin na ampacity ng cable. So, pag ganyan daw, pwede tayo gumamit ng use blank number of sets of 3-250 mm squared THHN with ampacity of
blank amperes. Ang ampacity natin dito kanina ay 425. O, pasok pa naman siya. At 90 degrees. Kaso nga lang, pag nag-set tayo, ibang usapan yon. Kasi nabanggit ko sa inyo noong nakaraan, if we want to have multiple or number of sets of conductor, pupunta tayo dito sa table sa taas. Ayan. Ngayon, for example, gagawin ko siyang 2 sets. Ayan. Nakikita nyo ba yung table ko? Visible ba yung table? Ayun, visible naman. So, kung visible yung table ko, kung gagamit ako ng multiple sets, for example, 2 sets. Kapag 2 sets na 3, ilan ang cable nun? Di ba 6? Tama bang 6? Tamang 6? O, sige. Pero, may demand factor daw siya, 80%. So, ang mangyayari daw pala, ganito, yung aking 2 sets, balik tayo dito, yung aking 250 na 425, minultiply natin ng 2 sets, so 850 siya. Pero, i-generate daw natin siya ng 0.8. Ayan. 680 daw yung dalawa. So, i-divide ko ulit ng 2. Therefore, the ampacity drops from 425 to 340. O, pasok pa rin naman kasi 340 times 2, you have 680. Lagpasan pa. What if I use 200? 200 is 360 times 2, times 0.8, that's 288 times 2, 576, pasok pa rin. Kung 345 times 0.8 times 2, 552, pasok pa rin. Try ko yung 285 times 2 times 4, 285. 285 times 2, mali. 285 times 0.8 times 2, 456. Yan, pasok pa rin naman. So, imbis na 250 ako, pwede akong gumamit dito ng 125. Kasi yung 125 to 85, didirect ko siya ng 0.8 kasi 6 na set siya. So, 228 yung isang set. Times 2 sets, so 456. So, ang mangyayari dito, ang sagot ko dapat ay 285 times 0.8, 228. Ayan. Pwede daw ako mag 2 sets ng 125 with ampacity na 228 amperes. Pero, again, subject to for voltage drop calculation. At kung ano mang mapili nyo dyan sa dalawang yan, yun daw yung ilalagay nyo dito sa size ng cable dito. Ayan, kung makikita nyo, naka-number of sets din ako. 185 lang yun sa akin. Iba kasi yung metric sa ginagamit dyan. Tapos, wag na kayo mag-cable tray. Tapos, di meron na tayo. Ortho ha, or. Tapos, letter B, maximum OCPD rating. Again, you have 2 options. Pwede kong gamitin si ISF at 100% or pwede kong gamitin si ISF at 80% or at given demand factor. Ayan. Pero ako, para sure ako, ang lagi kong ginagamit ay yung ISF at 100%. Magkasabay-sabay man yung load, hindi daw siya agad mag-trip. So, gamitin nyo na lang is yung ISF at 100%. Yan, iiwan ko yan dyan. Or, equal daw to sa, ano yung nagot natin? 506.48 ampere.
So, we use 600 amperes, 3-pole, 230 volts, 60 hertz, etc. O, ayan. Kunyari, MCCB yung ginamit natin. Yan daw siya. So, ang gagawin daw niyo dito ICB, papalitan niyo daw lahat yan ng values na ginawa natin dito. Yung ISF natin would serve as your I wire. Also. Nasundan ba ako? So, C, D, ayan. O di, ito, equipment grounding, ito ay mataas equipment grounding conduit sizing. O, ayun lang naman siya. O, ayun. Saan pa tayo nagkukulang dyan? So, dito naman sa power panel, same lang din. Ito, naka 3-phase lang. So, kung naka 3-phase siya, wala na kayong problema dito. Yung sub-feeder calculation nyo, wala na kayong kukompute na highest phase current. So, ang mangyayari dito is ISF is equivalent to, for example, ang gagamitin ko itong 36 amperes, 3-phase current plus 25% ng highest rated motor load. O, may rated motor load tayo dyan. For example, yan may motorized roll-up doon. So, ang mangyayari dyan, 36.3 amperes plus 25% ng, ano yan siya? 2.29 amperes. So, ISF is equal to kung ano man lumabas dyan. Yan yung gagamitin nyo sa pag-compute ng or pagkuha ng size ng cable times plus 0.25 times ba't ganun? 0.25 times 2.29 plus 36.3. So, meron tayong 36.87 amperes dito. O, ayan. So, dyan daw tayo magbabase ng cable size, etc. O, ayun. So, same pa rin naman ang pagko-compute. Dito naman sa main distribution, dito pala, mind you, yung ating voltage dito ay 460. So, kung kanina 230, kapag dumating sa 460, di 460 naman yung kanyang voltage. Then lastly, meron tayong main distribution panel. The treatment for the main distribution panel is the same as yung pagkuha rin pa rin natin kanina ng distribution panel. Ililista nyo lang dyan kung meron dyang 3-phase load, kung meron man, or single phase, pero kalimitan naman, kapag 460 volts, wala nang single phase load. Lahat ng load doon ay naka 3-phase. So, kukumpitin nyo lang ulit yung 3-phase ISF is equal to again, yung kanyang 3-phase load na siya. Ayan, kung ano man yan. Plus 3-phase ng highest rated motor current. Saan ko, sir, paano yan? PP1, PP2, PP3, PP4. Saan ko po makukuha yung highest rated motor current? Babalik ako dun sa aking PP1, PP2, PP3, PP4. Punta ako sa PP1, PP2, ay wala na pala dito. Andito pala siya sa, ayan. So, titingnan ko daw, yung PP1 ko, may motorized door ako. So, may motor load ako dyan. Exhaust fan, ano din yan? Motor load din yan. Tapos, exhaust fan ulit, motor loads pa rin yan.
So ngayon, pipili ako dyan, alin ba yung pinakamataas? Yung forklift charger, hindi naman yan load. Hindi yan motor load. Charger lang yan ng battery. So, ang mangyayari, 2.49 and 3.31. So, ang mangyayari pala dito, balik natin, mas mataas yung exhaust fan load. So, this becomes 501.49 plus, ba't wala tong 0.25%? 0.25% ng 3. Sabi ko kanina? 3.31 amperes. So, computin nyo lang ulit yan. 0.25 times 3.31. Ilan yun? 0.25 times 3.31 plus 501.49. So, ayun, 502.3175. Ngayon dito, pwede ulit kayo mag-apply ng demand factor. Ayan, kaya nung ginawa natin dito kanina, ganun lang din ulit yung kanyang flow ng solution. Maliwanag ba? Kung paano natin tininik yung DP, since yung DP natin ang laman niya ay mga panel, ganun din daw natin ititreat si MDP. Ayun na. Tapos na yun. Yun na yung kailangan natin. Tapos, may computation dyan ng transformer rating. Tularin nyo na lang. Kasi, sige, example ko na lang. For example, yung transformer rating ko kasi dito, or for example lang dito ha, sa problem na to, transformer rating. Sige, mag-sample tayo ng transformer rating. So, for the transformer rating, yung formula daw natin is equivalent siya sa 3-phase ng highest rated current excuse me. Highest rated current ng ating tama pala. Multiplied by the voltage. Ito ay for single phase loads plus total 3-phase current multiplied by the voltage. O, ayan. Paano daw natin gagawin yan? Ngayon, kung dun sa inyong na-compute, for example nga, meron kayo dito na lang pala sa kabila. Kasi, dito sa DP, I need to have, dito lang sa DP. Sa DP, nangangailangan ako dyan ng transformer. Kasi dito, from 230 volts kasi ito, 230 volts, nakakonect daw siya sa 200 kVA transformer. Ayan. Paano daw lumabas yung 200 kVA transformer? So dito, since meron akong 3-phase highest rated motor current. Ano ba yung 3-phase highest rated motor current natin dito? Yung 161.06. Lagay natin dito. 3 multiplied by 1.61.06 multiplied by the voltage. Ang nagkataon ng voltage natin doon sa kabila ay 230 volts. Plus, total 3-phase current. Dito na lang para mabilis. Para hindi ako palipat-lipat doon. Ano ba yung 3-phase current niya ng ating MDP? Ayun, 227.52. 227.52 multiplied by 200 volts. Ngayon ito, 3-phase current, 3-phase, dapat pala may square root of 3 dyan. Huwag niyong kakalimutan yung square root of 3. So, that is equal to ngayon,
nang lumabas dyan. 3 times 161.06 times 230. We have 111,131.4 plus. Ito, nakamultiply yan. 1.732 times 230 times 2 to 7.52. 90.63 4.87. Yan yung lumabas sa aking calculation. So, kapag inad natin lahat yan, add natin, plus 111,131.4, makakakuha ko ng 201.766 kVA. Point na lang yan. So, sir, bakit po ang nakuha nyo ay ang nakuha ko ay 200 kVA po dun sa inyong solution or dun sa inyong project, sir. Ayan, 200 kVA. Lumagpas na po yan, 201. Remember, may demand factor tayo na 80%. So, imumultiply ko pa siya ng demand factor. Ayan, ito, imumultiply pa natin siya ng demand factor. Multiplied by 0.8. So, ang lalabas dyan, times 0.8, 161.413.01 kV, or 161.41 kVA. Sir, bakit po ang inyo pong sinagot pa rin ay 200? Kasi ang rating ng transformer natin, we have 3 kVA, 6 kVA, 10 kVA, 15 kVA, 33.3, 100, 150. Pagkatapos ng 150, pwede tayong gumamit ng either 175 kVA or 200 kVA. Kami, nag-200 kVA na lang kami para kung magkasabay-sabay man yung load, kaya pa. Ayun siya. Pinagawa lang sa amin na 200 na daw kaysa 175. Pero actually, 175 can also be used. O, ganun lang siya. So, siyempre sa transformer natin, kung meron tayong transformer, ayan, meron daw dapat, kunyari ito yung primary side, ito yung secondary side, meron dapat siyang protection. May circuit breaker daw sa primary, may circuit breaker sa secondary. So, paano ba daw natin kukumputin? So, overcurrent protection device at primary, ayan, is equal to I primary kukunin ko muna yung I primary ko. So, for I primary natin, that is equivalent to, anong ang gagamitin natin? For example, ginamit ko yung 200. 200 kVA all over square root of 3 times 230 volts. Ayan. So, anong lalabas dyan? 200,000 divided by 1.732 divided by 230. So, we have 502.06 amperes at the primary. So, balik tayo dun sa lecture ko noong, nung chapter 2. Protection daw ng primary ng circuit, protection daw ng primary ng, ng transformer. Kung matatandaan nyo doon, yung OCPD niya is equal to I primary times
125%. So kung ano man yan, 502.06 amperes times 125%, yan daw yung rating ng OCPD. Ngayon, OCPD naman daw at secondary. For secondary naman ay secondary is equal to, primary pala nito ay 460. Mali pala ako. Hindi pala siya 230, 460 pala dapat yung primary. Square root of 3, 460. Ano to? I-divide ko to ng 251 lang pala. 251.03. Sorry, nagkamali ako. Primary nga pala natin ay 460 dito kasi yung secondary ay 230 volts. Ayan. Based dito sa aking computation. Kasi kung mapapansin ninyo, nasan ba yun? Ay, lagpas na pala ako. Yung aking transformer na 200 kVA, nakakabit siya sa 480 volts. O 480 volts pala. Pero, sige, let's just use 460. Sige na, itama natin 480. O, 480 daw. Tama natin. Para kapag binalikan ninyo, hindi kayo malito. 480. 480 palang ginamit ko. So, this should be 240. Hello. Ito din mali ito. So, this should be 240.56 or 57. Ayan. So, kung ano man lumabas dyan, 240.57, yun ang times 125, yun ang size ng circuit breaker. Sa secondary naman, ito pala yung 200 kVA all over square root of 3 times 230 volts. So, equal to kay 502. Anong sagot natin dito? Kanina. 200,000 divided by 1.732 divided by 230. Yan, 502.06. Yung OCPD naman niya ay equal sa I secondary times, imbis sa 125%, sabi ni PEC, 200% on the secondary. So, kung ano mang lumabas dyan, yun ang pagbabasihan nyo daw ng size ng size ng inyong circuit breaker protection on the secondary side. O, ayun lang naman yung natitira pang computation na kulang sa inyo. So, hindi ko na i-require yung bill of materials hanggang balancing lang ng load at feeder and sub-feeder calculations. Maliwanag ba? So, ayun lang naman siya, yung aking i-discuss for today. So, ibibigay ko sa inyo yung examples. Naibigay ko na pala yung examples. You may refer to that as reference kung ano yung mga dapat makita. But for the calculation, you can refer to the designs here on JIE, yung sa ating JI office. Hiram lang kayo for your reference. Sina Jetro nakakuha na yata. So yung ibang group, may papasok kayo bukas kasi required daw kayo na umattend ng Thanksgiving ng mga pumasa. Tama Tama ga. Uy, So, pwedeng po humiram dito bukas. Naintindihan ga ako? Para may format kayo. O, ayun. So, bukas wala ako. Although wala ako, ituloy niyo yung activity natin. After nung program, then by by 10 and 11, ayan, pwede kayong magpa-consult sa akin ng ginagawa nyong design. And the last and final, presentation would be on May
18. Nagkakaintindihan? Ang last presentation ay hanggang May 8. Ay, wait lang. Sir, hanggang kailan pa lang ating SEM? Ng 20... 25 na. Ayun. Kahit hanggang 25, last day kasi yun, gawaan ko yun ng grade. So, ang presentation ay hanggang May 18. Nagkakaintindihan. Submission at presentation ay hanggang May 8. Is that clear? O next meeting tayo na may face-to-face, ano? Then, wait for my announcement regarding sa ating building residential wiring. I'll make announcement kasi hindi ko alam kung ano ipapagamit ko sa inyong trainer. So, mag-a-announce na lang ako ngayong linggo kung ano ang ating gagawin. Ha? Sige. May tanong, clarifications. Dahil kung wala na, that will be all for today. Face-to-face tayo next meeting. Papasok kayo ng Sabado at Linggo kasi may i-announce ako. Ang hindi papasok, hindi kasama sa announcement. Nagkakaintindihan? Yan ha. O ayun. O sige, that would be all for today. Continue what you're doing hanggang bukas. Ang pasahan and presentation is hanggang May 18 lamang. Maliwanag yun? Sige ha, May 18. Hoy, mabait pa ako. Yung iba, pasahan daw May 5. Ako May 18. O, ayun ha, extended yun. Yun ang pinaka matagal na extension na pwede kong ibigay hanggang May 18. Sige, ayun na lang muna sa ngayon. Kapag may question, i-chat lang ako, i-message ako ha.